Makikita sa CCTV footage ng South Korea ang isang kulay green na military jeep na mabilis na tumatakbo patungo sa guard post sa labas ng demilitarized zone. Ito ay minamaneho ng isang sundalo ng North Korea. Kung mapapansin, ang sundalo ay hindi huminto sa North Korean guard post at humarurot pa ito, kaya't makikita ang guard ay nagtangka pang habulin ito. Ang sundalo ay nagpatuloy pang patakbuhin ang sasakyan hanggang sa makarating ito sa North Korean side ng Joint Security Area na malapit sa border ng South Korea. Explain ko muna sa inyo saglit ang tinatawag na Joint Security Area. Ito ay portion lamang ng Korean Demilitarized Zone na kung saan ang puwersa o kasundaluhan ng North at South Korea ay nakatayo at magkatapat face to face. Halos isang hakbang lang ang pagitan ng border dito. Ito ang ginagamit ng dalawang panig para sa mga diplomatic engagement at dito rin ginaganap ang mga military negotiation sa pagitan ng North Korea at United Nations Command. Pero noong 2018, ang North at South Korean officials ay nagkasundo na alisin lahat ng nakatanim na landmines at lahat ng klase ng mga armas. Ang napagkasundo ang withdrawal ay nakumpleto noong October 25, 2018. Kaya ang JSA ngayon o Joint Security Area ay meron na lamang 35 security guards na walang armas. Katunayan, binuksan pa ito sa publiko para maging tourist attraction. Magkabilang panig yan na dinadayo ng turista. Take note, 2018 lang ito na pagkasunduan. 2018, wala nang landmine sa paligid at wala nang armas ang mga gwardya. Pero nung tumakas itong matapang na sundalo ng North Korea sa Joint Security Area, taong 2017 nangyari yon. Mas delikado pa ang sitwasyon that time at may armas pa ang lahat ng mga bantay doon. Balik tayo sa footage. Ang Joint Security Area ay matatagpuan sa tinatawag na Truce Village o Panmunjom na noong 1953 dito pinirmahan ng dalawang panig ang Armistice Agreement na formal na kasunduan na nagbibigay katiyakan na ang Korean War ay tapos na at ang border na naghahati sa dalawang estado ay hindi dapat tapakan ng sinuman mula sa dalawang panig o lumagpas man dito. Maliban na nga lang kung mayroong magaganap na diplomatic engagement o military negotiation. Ang sundalong nakasakay sa military jeep nang malapit na ito sa borderline, alam nyo ba na kamalas-malasan na-stuck pa ang sasakyan nito dahil nasira ang gulong. Mayat mayay nagtakbuhan na ang mga tropa ng kasundaluhan ng North Korea sa lokasyon ng military jeep na na-stuck. Ayun no, ang bilis ni Kuya tumakbo dahil na-stuck na ang sasakyan ng sundalo at hindi na niya ito maabante. No choice na siya, kaya tumalon na lang ito sa sasakyan. Saka tumakbo habang pinapuputukan naman siya ng mga kapwa sundalo niya sa likod. Ayun no, Cardo Dalisay dumapa pa yung isa habang bumabaril. Ulitin natin. Ayun no, Cardo Dalisay. Sa isang anggulo makikita na yung sundalong gustong tumakas ay may kitang tumatawid na sa South Korean side habang ang mga sundalo ng North Korea ay patuloy pa rin nagpapaulan ng putok sa kanya. At makikita na tumayo si Cardo Dalisay sa pagdapa para magbida hinabol pa niya ang kabaro nila. Kaso napahinto siya at mabilis na bumalik. Naalala niya na bawal na pala sila tumapak doon. Paktay. Ang pagtapak niya sa borderline ay maliwanag ng violation sa 1953 Armistice Agreement. Ito yung kasunduang binanggit ko kanina. Ang sugatang sundalo ay nasa lupain na ng South Korea at nakahandusay na sa mababang pader na may 50 meters ang layo mula sa borderline. Ito naman ang video na nagpapakita na ang dalawang South Korean army na naka-duty that time ay pagabang na nilapitan ng nakahandusay na sugatang sundalo ng North Korea. At nang makarating sila malapit sa katawan nito, hinatak nila ito para maligtas. Pero bakit pagapang? Kasi instead na maglakad sila ng papatayo papalapit sa nakahandusay na sundalo, makikita sila sa guard post tower ng North Korea. Matapos i-rescue ang sugatang sundalo ng South Korean soldiers, trinansport ito sa helicopter mula sa US 8th Army 2nd Combat Aviation Brigade patungo sa Ajo University Hospital sa Suwon.
Marami ang nawalang dugo sa kanyang katawan mula sa 5 tama ng bala. Kaya agad-agad siyang inoperahan pagdating niya sa ospital. Ang surgery at treatment sa sundalong ito ay sinagot ng South Korean government na nagkakahalaga lamang ng 65 million won o $60,800. Kahit ang mga doktor nagulat na nakasurvive itong sugatang sundalo. Na-report pa nga na may nakita silang parasitic worm sa katawan ng sundalo na resulta raw ng mababang kalidad ng pagkain na meron sa North Korea. Okay, wait. Balikan muna natin yung mga sundalo ng North Korea na rumesponde kanina para tugisin ang kabaro nilang tumakas. Ano-ano ang mga violation nito sa Armistice Agreement? Unang violation, nagpaputok sila across sa MDL o Military Demarcation Line na border na matatagpuan sa mismong Joint Security Area. Pangalawang violation, ito yung ginawa ng isang North Korean soldier na tinawag natin kaninang si Cardo Dalisay na may padapa-dapa pa tapos tumayo. Then, bida-bidahan, balak pang humabol at ayun, tumapak sa border. Very good talaga. Kita nyo, balik agad siya ng mabilis Akala niya di siya nakita Very good talaga. Dahil doon, natanggal at pinalitan sa pwesto ang mga sundalong rumesponde kasama na si Cardo. Yung lugar naman kung saan na-stack yung military jeep ng sundalo, hinukayan na nila ito at nilagyan na rin ng bakod para di na maulit ang nangyaring insidente. Anyway, ang North Korean soldier na tumakas patungong border ng Joint Security Area, siya ay si Oh Chong-song. 24 years old siya that time. Anak siya ng isang North Korean Major General. Siya ay nakadistino sa Panmunjom at trabaho niya na ipag-drive ang general staff ng North Korean military at North Korean senior officers. Sumasahod lamang siya ng $100 a month. Sa isang interview, sinabi niya na wala na siya sa sarili habang nagmamaneho. Ang naalala niya lang, nagdadrive siya ng sobrang bilis. Kilala nga niya yung mga bumaril sa kanya at actually mga kaibigan pa nga niya yun. Naiintindihan naman daw niya yun kasi kung siya ang nasa kalagayan ng mga kaibigan niya at may nakita siyang magtatangkan tumakas, ganun din naman daw ang gagawin niya. Naalala niya na habang tumatakbo siya, ramdam niyang duguan na siya. Pero tuloy pa rin daw siyang tumatakbo hanggang sa makalagpas sa border. At nung nakahandusay na siya, naalala pa niya nung hinahatak siya. Ang akala niya kasi that time hinahatak siya para ibalik sa North Korea. Sabi ng nag-interview sa kanya, ilang dekada nang walang nakatawid sa border na yon at walang ibang nangahas. Tingin mo ba na ikaw ay matapang? Sagot ni Oh Chong-song sa kanya, hindi ang katapangan niya ang bumuhay sa kanya, kundi ang mga tao sa South Korea na nag-donate ng dugo para sa kanya. Dagdag pa niya, lubos din niyang pinasasalamatan ang American medics na nagdala sa kanya agad-agad sa ospital. Lalo na raw si Sergeant First Class Gopal Singh na talagang tumulong sa kanya para maligtas ang buhay niya. Sabi pa ni Oh Chong-song na kung bibigyan siya ng opportunity na makita siya, gusto niya raw talaga magpasalamat ng personal sa lahat-lahat ng ginawa niya. Ngayon, si Oh Chong-song ay naninirahan na sa isang maliit na apartment na malayo sa pamilya at kasalukuyang tinatamasa ang sarap ng pagiging malaya.